God is leading to you the right person and career. Number 5, God knows the whole path before you start. So, ibig sabihin, bago natin gawin ang pakikipag-ugnayan sa iba at sa negosyo, alam na ng Diyos ang landas, buong landas, bago pa tayo magsimula. So, alam na ng Diyos. So, ang gusto lang ng Panginoon, i-acknowledge natin siya. Kilalanin natin siya. Bawat desisyon, bago tayo mag-decide, kilalanin natin siya. So, ibig sabihin, bago natin gawin ang mga hakbang, unang hakbang, nakikita ng Diyos kung ano ang patutunguhan natin, bawat detalye, bawat magiging kahinatnan natin, alam na ng Panginoon. So, nakikita na niya. So, ibig sabihin, gusto lamang ng Diyos na kilalanin natin siya sa bawat desisyon natin. Dahil alam niya kung ano ang magiging mangyayari sa ating mga desisyon. So, kaya nga, maaaring nakita lamang natin ang susunod na hakbang. Ngunit nakikita ng Diyos ang buong paglalakbay natin. Mula sa simula hanggang sa wakas, alam ng Diyos. So, kaya nga alam niya sa simula, sa mga hamon sa daan, sa mga huling hantungan, alam ng Panginoon. Ito yung katotohanan, tayo ay tumatawag sa atin na tayo magtiwala lamang sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa. Dahil alam niya, bago magsimula. At katapusan, alam niya. Kaya ang gusto niya na kilalanin natin siya, lumakad tayo na maging masunurin, at magpahinga tayo sa Kanyang perfectong plano. Kahit na ang landas na hinaharap ay hindi malinaw sa atin. So kahit nalalabuan tayo, kailangan natin na i-surrender natin sa Panginoon. Nakikita ng Diyos ang hindi natin kayang gawin. So kaya nga alam niya ang mga tao at mga pagkakataon, mga pagpapala sa atin. Dahil ang gusto niya sa atin, gusto niya pagpapala ay hindi kasamaan. Ayaw niya na tayo mapahamak, ayaw niya tayo na pumunta sa isang mga tao na mali. So ang gusto niya para sa atin, maganda ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mahal sa buhay, pamilya, anak, negosyo. Ito ay humuhubog sa atin para tayo mabuhay sa isang sinasabi na mapagpalang buhay. Ang isang maling hakbang ay maaaring magbago sa ating mga direksyon. Sa loob ng maraming taon. So kaya nga kapag mali, na wala na hindi natin ina-acknowledge sa Panginoon, ito yung sinasabi na papapunta tayo sa mga maling trabaho, maling negosyo. Bago nga ako naging tama, napakadami kong mali. Napakadami kong mali. At biruin mo, nalubog ako sa utang dahil mali ang aking mga napunta mga negosyo. So, lahat ng mga yan ay proseso. So, magiging tama lamang yan kapag kinilala na natin ang Panginoon. Dahil noon, wala naman akong Panginoon eh. Lagi na lang ako, magaling ako kasi nakapag-aral nga ako eh. First year high school hanggang college, nakapag-aral nga ako sa sarili ko. Laging ako, akin. So kapag ganyan, ay babagsak. Tulad ni King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar, kwento ko lang yung kwento ni King Nebuchadnezzar. Nung siya ay hari, lagi niyang pinupuri ang kanyang kaharian dahil sa kanyang ginawa. So, dahil doon na lagi niyang pinupuri ang kanyang kaharian, napakinggan siya ng Panginoon. So, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Inalis siya sa pagiging hari. At isinama siya doon sa mga hayop na para na siya namuhay ng hayop. Sa loob ng 7 taon, namuhay siya na parang hayop. Naibalik lang sa kanyang katinuan na nung tumingala na siya sa langit, ibig sabihin, in-acknowledge na ang Panginoon na siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Na siya lamang ang makapangyarihan sa langit at lupa at wala nang kasing katulad niya.
So, nung in-acknowledge niya yung ganon, doon lang siya, bumalik ang katinoan, bumalik sa kanyang kayamanan, bumalik ang kaharian. So, ganyan ang tao, kapag laging sarili niya ang kanyang ipinagmamalaki. Tulad ko din, nung sarili ko lang din ang lagi kong itinataas. Dahil noong araw, sabi ko, hindi ko naman kailangan sila dahil hindi naman nga sila nagpaaral sa akin eh. Ganun ang sabi ko noon. Hindi naman siya nagpaaral sa akin eh. Hindi nga sila gumasa sa akin. So, dahil doon, kahit anong gawin ko, hindi ako umunlad. Trabaho, negosyo, so hindi ako umunlad. So kaya nga, kapag lagi tayo at hindi natin ina-acknowledge sa Panginoon na siya ang nakakaalam ng lahat, so kaya ang tao ay bumabagsak. So kaya nga ito sinasabi na bago magsabi ng oo sa isang tao o isang trabaho, dapat sabihin muna natin sa Diyos, oo Lord, susunod ako. At hindi ako susunod sa sarili kong karunungan. So yan ang dapat natin gawin para hindi na tayo magkamali. Dahil alam ng Diyos ang lahat simula. Kaya nga sinasabi niya sa Proverbs 3 verse 5, lagi natin itong nababanggit, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, sabi niya, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. O ibig sabihin, lahat ng desisyon natin, kailangan natin ipagkatiwala. Maliit man ito o malaki, kailangan natin ipagkatiwala. Lalong-lalo na sa mga desisyon ng pagkatatrabaho, pagninegosyo, pagpili na makakasama sa buhay, lalong-lalo na yung pagpili sa makakasama sa buhay. Kailangan natin i-acknowledge ang Diyos. Dahil diyan nakasalalay, kung tayo magiging maunlad or magiging purdoy. Alam niyo yung purdoy. so kailangan, dahil kapag mali ang tao na makakasama mo sa buhay, hindi papasok ang biyaya ng Panginoon. So kaya nga ito sinasabi na, lahat ng desisyon natin kailangan nating ibigay sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng panalangin, hindi lamang tayo sinasagot ng Panginoon. Hinihiling natin sa Diyos na iayon tayo sa Kanyang hangarin, sa Kanyang kalooban, hindi lamang sa gusto natin. Kailangan sa kalooban ng Diyos, hindi sa gusto natin. Dahil maraming nagkakamali sa mga gusto na hindi naman layunin ng Diyos. So kaya nga matuto tayong huminto, manalangin, bago tayo gumawa ng mga malaking desisyon sa buhay. So kaya nga sinasabi pa na dapat ito yung sinasabi na kailangan natin araw-araw tayong sumuko sa Panginoon na siya nagbubukas ng pinto para sa malinaw na patnubay sa bawat mananampalataya. Sa lahat ng ginagawa natin, siya ay nagbibigay ng patnubay upang tayo ay patuloy na mamubuhay tayo sa pamantayan pamamaraan ng Diyos. So kaya nga ito yung tulad na lamang sa halimbawa ni Abraham. Si Abraham, isang halimbawa, Abraham servant trusted God. So ibig sabihin, ito yung pag-aasawa ni Isaac. So dahil dito, dahil sinasabi, si Abraham, ang lingkod ni Abraham ay nagtiwala sa Diyos, nagagabay sa kanya, sa tamang asawa para kay Isaac. Ang lingkod ni Abraham ay nanalangin bago hanapin ang mapapangasawa ni Isaac. So, ibig sabihin, lahat ng desisyon natin, kailangan natin ipanalangin. Tulad nito, isang halimbawa, gusto na ni Abraham na magkaroon ng asawa yung kanyang anak na si Isaac. Sa paghahanap ng asawa para kay Isaac, mababasa natin yan sa buong chapter na Genesis chapter 24 verse hanggang mahaba yan, 60 plus. So, summary lamang po ang aking babanggitin. Ito yung pag-aasawa ni Isaac. So, dahil dito, ito yung paglalakbay at panalangin ng lingkod ni Isaac. Naglakbay siya
naglakbay ang lingkod ni Abraham patungo sa Mesopotamia. Dala ang regalo. Nang malapit na siya sa lungsod ng Nor, nanalangin siya sa Diyos na nagbigay sa kanya ng tanda upang malaman kung sino ang nararapat na maging asawa ni Isaac. Ang kanyang panalangin na humingi siya ng babaeng mag-alok ng tubig sa kanya at sa kanyang mga kamelyo ang isang itinakda ng Diyos. So, bago tayo magdesisyon, kailangan manalangin. Tulad ng servant ni Isaac, servant ni Abraham, siya'y nanalangin. At ang panalangin niya na, sabi niya rito, sinabi niya, "O Panginoon, Diyos na aking Panginoon, si Abraham, naway bigyan mo ako ng matagumpay. Nang tagumpay ngayon sa pagpapakita ng tapat na pag-ibig sa aking Panginoon na si Abraham." So ito yung panalangin niya. Panalangin para sa patnubay, para sa paghahanap ng mapapangasawa ni Isaac. Ang lingkod ni Abraham ay nanalangin, humingi siya ng direksyon sa Panginoon. So ito yung kumpirmasyon. Di ba kanina nabanggit natin na kailangan may kumpirmasyon bago tayo magdesisyon? So ito yung ginawa ng servant ni Abraham para sa magiging asawa ni Isaac. So sa verse 13, sinabi niya rito, "Narito ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig at ang mga anak na babae, ang mga lalaki ng bayan ay lumabas upang umigib." Sa verse 14, sabi niya rito sa verse 14, "Hayaan ang dalagang aking sasabihin, ibaba mo ang iyong banga upang ako'y makainom at kung sino ang magsabi uminom ka at painumin ko ang iyong mga kamelyo ay siya ang iyong itinalaga para sa aking lingkod na si Isaac. Sa pamamagitan nito, malalaman ko na nagpakita ka ng tapat na pag-ibig sa aking Panginoon." So ito yung panalangin ng servant. Kaya nga ito yung nangyari na nagtiwala siya ang pananampalataya sa provision dahil ang Diyos ang magpo-provide. So yung katangian na idinidesire o ipinalangin ng lingkod ni Abraham, ito'y naganap. So nagtiwala siya sa kakayahan ng Diyos sa tamang tao para kay Isaac. So verse 15, at sinabi niya rito, bago niya matapos ang pagsasalita, narito si Rebecca. At naipinanganak sa na asawa ni Nor, anak ni Mecca na asawa ni Nor, na kapatid ni Abraham, ay lumabas na bitbit ang kanyang banga sa kanyang balikat. So dahil dito, ito yung agarang sagot ng Diyos. Bago pa man siya matapos sa pagdarasal, ay isinugo na. Isinugo na ng Diyos si Rebecca na ipakita ang perfectong oras ng Diyos sa paghahanap. So ibig sabihin, ang Diyos mismo ang magdadala sa atin ng tamang tao kung tayo nananalangin para hindi tayo magkamali. Dahil alam niya sa simula, ito yung kumpirmasyon sa pamamagitan ng karakter. So ang sinyalis na hiniling niya na hindi basta-basta sinubok nito ang kabaitan, kababaang loob at pagiging lingkod puso. Ang mga katangiang akma para sa asawa ni Isaac. So na kay Rebecca, yung hinahanap ng lingkod ni Abraham. So ibig sabihin, kapag tayo nananalangin, ibibigay talaga ng Diyos kung ano yung ugma, tugma, akma. So ibig sabihin, suitable. Kaya nga, di ba, nung sinabi ng Panginoon na bibigyan ko si Adan ng suitable, hindi compatible. Kailangan ito yung ugma, akma. So dahil dito, ito yung sinasabi na tama yung asawa ni Isaac. So dahil dito, dahil matanda na si Abraham, kaya kailangan niya na magkaroon na ng asawa
si Isaac. Kaya nga sa panalangin ng kanyang servant, so natupad, nakahanap ng mapapangasawa si Isaac. So dahil dito, ito yung confirmation na ang paglalakbay ay naglalapit sa ating sa Diyos, hindi palayo sa Kanya. So kapag tama ang relasyon, tama ang karir, hindi tayo ilalayo sa Diyos. Ngunit mananatili tayo nakakapit pa. So kung iyang relasyon or trabaho ay nakakapagpalayo sa iyo sa Diyos, hindi yan padala ng Diyos. Yan ang nasa Biblia. So kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan na tulad nila, ang kwento ng pag-aasawa ni Isaac at Rebecca ay isang magandang halimbawa ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, at ang kalagayan ng paghahanap ng kasama sa buhay na naayon lamang sa plano ng Diyos. So kapag hindi plano ng Diyos, talagang magulo ang relasyon. Magulo ang trabaho, negosyo kapag hindi plano ng Diyos. Kaya bago natin gawin ang plano, ang nais ng puso natin, kailangan natin ibatay natin sa plano ng Panginoon. At tanungin natin ang Diyos sa lahat ng ating desisyon.